Kaya masabi ko sa inyo, di ba yung kila Ira? May sarili akong lupa at bahay, kahit pangit lang. Masaya na ako kahit ilang pinaproblema ko kahit pagkain tsaka pera. Kaya ko yun. Kaya ko yun. Ilang kasi, hindi ko makasalanan mawala ng lupa at bahay. Kasi meron kami yun, bilitan na ng tatay ng mama ko. Naubos yun. Hindi inaalala kami. Alam niyo po mangyayari sa mama ko, masama sabihin, kung di niyo kami tinulungan, baka dito magaling mama ko. Kasi na-stroke, kung di na-stroke yun, kahit ganun ang bahay namin, mahirap lang, isang ganito nga, masaya na kami. Teka lang ha. Hindi sinungaling. Sige, ganito. Asan sa Mengay? Mengay! Dami mo nakarinig eh. At hirap pala magsalita sa mga ganyan. Dapat sa inyo ako nagsalita eh. Sinabihan na ako eh. Kala ko may tiwala ako. Yun sinabi ko eh. Sinabi ko rin niya sa inyo te. Na ano? Dumadating ako minsan wala sila, minsan sila nauna. Sabi naman ni Ginggong, minsan nakaupo lang ako dyan lang ginagawa umaga. Di ba totoo? Yun ang sinabi ni Ginggong sa akin, kaya sinabi ko sa inyo. Sabi naman niya, wala daw, hindi daw niya sinabi yun. O siyang sinungaling eh. Tapos si Ate Mengay naman, totoo yun, nagpapaalam ako dyan sa yun inamin ko. Ano yung pinaalam mo? Na gusto ko kayong kausapin, yun, totoo yun. Inaghintay lang ako kausapin nyo, sabi mataas ang, iniisip ko parang mataas ang pride ko. Ako na lang magkausap sa inyo. Totoo yun. Pero yung kiging yun, totoo rin yung siya nagsabi yun. Minsan ako nauna, wala sila dyan, nakikita ko sila sa bahay doon. Tapos minsan sabi niya, nakaupo ko umaga dyan, walang ginagawa. Naglilinis lang ako ng kotse. Ilang daw, ng gulong. Totoo naman yun eh. Sabi nula doon sa sinabi, yun. Sinungaling din siya. Ay, hindi na kami magkaaway niyan, bati na kami niyan. Ayaw niya lang amin yung sinabi niya sa akin, sinabi ngayon siya, tapos sasabihin niya, hindi ko lang siya sinabi. Hindi kami magkaaway niyan. Wala akong sinabing hindi mo ano ba yung sabi niya? Wala akong sinabing hindi mo sinabi yun. Di ba? Wala akong kayo dyan talaga. Sinabi ko lang, totoo yun. Inamin ko yun. Hindi ko naman dininay na sinabi ko yun sa'yo kanina. Tapos sabi mo, diyan lang ako nakaupo dyan, walang ginagawa. Totoo naman, di ba? Pagdating namin dito, nakaupo lang naman talaga kayo ni nanay doon. Naglilinis ako ng kotse. Oo, minsan. Sinabi ko rin yun. Kagaya na, sabi mo hindi. Wala akong sinabing hindi. Sabi mo kayo na hindi. Sabi ko, Kuya Jonathan, bahala ka na dyan kasi may ginagawa kami doon. Sinabi ko, di ba kaya nga pumasok ako doon? Ang start doon kanina sabi mo, dati maaga kang pumasok, wala pa kami maaga kang pumasok. May nasasabi pa rin si ate. Saan pa sila nakatira noon? Saan? Diyan pati sa dito, sa malapit. Tapos ngayon daw, hapon na pumapasok may nasasabi pa rin. Wala naman ako sinabi si ate. Sabi ko, si Junjun ang nagsabi niyon. May sinabi ba siyang ako? Si ate lang nagsalita kanina, o tanghali, o ano hapon na. Sabi ko may nasabi pa rin. Ang tinutukoy ko talaga, si Junjun nagsabi niyon. Wala namang sinabi si Junjun. Wala namang sinabing ako. Oo nga, wala nga, pero iniisip ko, parang ikaw rin nagsabi niyon. Kasi ganito, Kuya Jo. Wala namang sinabi sila. Di, kanina, yung sinabi ko kanina, kasi dumating ka mag-alas 3 na. Ngayong hapon, di ba? Napansin ko kasi, mag-alas 3 ka na dumating ngayong hapon. Kasi tinanong ka rin ng umaga kung dumating ka, sabi wala ka pa. Ngayon, mag-alas 3 ka na dumating. Sabi ko, Kuya Jo, hapon na. 2 hours na lang. Diba? Kasi 5 o'clock kumaalis ka na eh. Ngayon, 2 hours na lang ipapasok mo. Paano pa yun, kako? Diba? Total, ang sabi mo sa akin, hindi mo maiwan-iwan si nanay doon sa... Saan mo ba iniwan si nanay? Yung pinangalan namin yung Rinika, tsaka yung doon, tsaka bugi-bugi, siya bugi-bugi. Doon, yung tinuro namin. Saan yun? Doon sa may Iskirada. Sabi ni Ate Aren. Iskirada, sa may Kiko. Opo, day. Ang layo-layo pa pala. Sa lugar namin doon, sa teritoryo namin. Teritoryo nyo yun? Yung lugar ng pinuntahan nyo doon, yung lugar doon. Ano ginagawa nyo sa teritoryo nyo doon? Doon kami sa araw-araw sa kalsada lang, tumatambay. Kung may magbibigay lang sa mama ko. Yun lang, kasi umuwi na kami alas 6. Yun lang puti. Namamalimos kayo doon? Hindi. Anong? Mama ko lang puti. Ikaw? Kasi ganito, iniisip ko, yan, tuwing darating kahapon na, di ba? Ang akin lang, para hindi rin makompermiso si nanay mo doon ka na lang. Yung sana,
sabihin ko sa inyo, te. Bantayan mo na lang kasi pag kami nangyaring masama kay nanay ito, hindi natin masasabi. Nagkaroon ng emergency si nanay. Excuse me po. Tapos nandirito ka. Or naglalakad ka pala papunta rito. Pag may nangyari kay nanay, sino sisisihin? Po, te. Kami, di ba? Kasi wala ka doon dahil nandito ka. Sabihin mo kasi pumasok ko kay ka-business. Oh. Ang mas maganda, Jo, bantayan mo na lang si nanay kung saan mo siya dinadala araw-araw. Doon ka na lang. At least, kung ano man mang mangyari, may emergency man, nandoon ka. Dahil ikaw ang anak. Di ba? Ngayon, ang inaalala mo ay, yung sinasabi mo, baka... Wala na pang tulong. Hindi, inalang yun. Tapos, sigurado yung bahay ng upa. Pag isang buwan ng sunod, wala na ibabayad. Palayasin kami ron. Ganito naman kasi nangyari. Bakit ba kasi nagpakalayo-layo ka pa? Ayan, dito na nga yung bahay na binigay namin sa inyo, naupahan namin. Hindi naman po ako nag-decision, yung mama ko rin po. Kami dalawa yung pakiramdam po namin. Hindi kami masaya, parang malungkot kami. Pag nandun po kami, parang kontento na, masaya na po. Kasi... Doon sa Kiko? Opo, sa Kamarin. Marami po nang nangyari hindi maganda nun, kaya hindi namin malimutan eh. Parang babalik-balikan. Mababaw lang kalagayan namin eh. Hindi mataas. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba yung kila Ira? May sarili akong lupa at bahay, kahit pangit lang. Masaya na ako kahit ilang pinaproblema ko kahit pagkain tsaka pera. Kaya ko yun. Kaya ko yun. Ilang kasi, hindi ko magkasalanan mawala ng lupa at bahay. Kasi meron kami yun, binitan na ng tatay ng mama ko. Naubos siya yun. Hindi inaalala kami. Hindi binigay sa amin. Yun, wala kami tirahan. Yung kaila sa Grand Valley naman, matagal na po kami dun eh. Okay na sana, kaso na-stroke mama ko, hindi na-stroke yun eh. Kahit gano'n yung kalagay namin, kahit isang tuka, masaya na rin kami. Na-stroke eh, talagang aalis kami eh. Alam niyo po mangyayari sa mama ko, masama sabihin, kung di niyo kami tinulungan, baka hindi tumagal yung mama ko. Kasi na-stroke, kung di na-stroke yun, kahit gano'n ang bahay namin, mahirap lang, isang tuka, masaya na kami. Yun lang te, yung tirahan lang, tsaka kahit maliit na pangit lang, yun lang, mahirap lang eh. Yun na nga, mga ka-business, hindi ko talaga naiintindihan si Kuya Jonathan kasi ibinigay na natin sa kanya yung bahay na hindi naman sila uupa. Binigyan na natin sila ng pinaka-allowance niya na wala na silang intindihin na pagkain, upa, tubig, kuryente. Wala silang intindihin. Pero mas gusto pa po nilang nasa kalsada sila at mamalimos. Doon pa rin sila masaya mga ka-business. Kaya Kuya Jonathan, doon lang din ako nagtataka. Bakit doon pa rin kayo masaya na mamamalimos? Samantalang meron ka namang titirahan na hindi na kayo magbabayad. Ano pa ba? Bakit gusto mo pa rin yung gano'n na sarili mo? Wala nga tayong makukuha ng gano'n. Hindi po nag-decision kami dalawa po ni mama ko, yung pakiramdam po namin. Kasi hindi po kami sanay sa mga ganyan sa malayong lugar. Kung sa Kiko lang po yung mga banda ron, pwede na lang po basta lugar po namin, basta Kiko. Malapit sa lugar namin kasi malayo na po rito eh. Di ba nga bago tayo umalis sa Kiko, pinaghanap nga namin kayo. Sabi namin sa'yo, maghanap kayo. Oo nga po eh. Oo, wala ka naman din nakita doon. Yung time na yun, pinaalis na tayo doon sa bahay na tinitirahan nyo. Hindi po kami naghanap eh. Ayun na, hindi pala kayo naghanap eh. Kaya po natuloy po rito kami, tumira po eh. Dito sa Bagumbong. Ba't nga hindi ka naghanap pala? Sabi mo naghanap ka at wala ka nakita. Yung nakilala po, hindi po kami naghanap. Tsaka rin naman, hindi din naghanap po eh. Sabi po meron sa baba eh. Meron sana po naghanap po. Inandun po kami kaso ang pangat ng daan eh. Kaso gusto na namin po namin kaso pag balik namin doon, may nangupahan na eh. Yung doon, may nangupahan na. Yung kaya Ate Jenny, may kaya sa buhay. Sa ekiptura ng bahay. So hindi ka masaya dito sa amin na malapit dito sa amin na tirahan nyo, hindi kayo masaya ni nanay? Yung 2 buwan lang po namin, tiniis po dito eh. Tiniis nyo yung 2 buwan? Kasi po nun, nagpapatawag sa mga tao eh. Tapos bubuhatin yung wheelchair sa pintuan. Kung tatagalan po namin yun, mga 2 taon, araw-araw po ganun. Wala po posibleng ganun.
Ang pangit naman po, nakakapuwis yun. Tawag. Kaya matagalan po yun. Eh, katulad din na rin po namin, hindi ako tumatawag. Kahit medyo mahirap po, hindi, kaya ko ako na lang po. Yung pintuan po na ganyan, maliit yun, pinalaki. Tapos tinutulak ko na lang. Kasi di, kasada, bato-bato. So, mas masaya kayo doon sa nilipatan nyo ngayon? Yung lugar po yun sa amin. O, di ganito. Anong desisyon mo? Ano po yun, sir? Anong desisyon mo na? Doon na lang. Sa lugar po, sir? Oo. Nandun na po kami, sir. Magkano ba yung bayad mo sa upa doon? May bayad na po ngayon, pero pagdadating po sa buwan, wala na po pambayad eh. Wala ka ng pambayad ng upa. Sabi po, doon na lang po ko eh. Sabi po di ba sabi mo po? Oo, kasi wala nga magbabantay kay nanay. Po nga po eh. Dahil dumarating ka rin naman dito is halos hapon na. Oo. Dahil ang sabi mo ay Alas 10 wala kang mapag-iwanan kay nanay. Nga po, At saka inaalala ko, baka may mangyari. Di ba? Nga po, alam ko po yun eh. Walang bantay kay nanay doon. Wala. At sabi mo, tuwing aalis ka, umiyak si nanay. Hindi na po umiyak yung ano po yung tama po yung pag-uwi ko, sinasabihan ko na po siya wag umiyak, hindi na po siya umiyak. Pero may nagsabi po sa mga tao doon na ano po, kawawa naman po daw, umiiyak daw. Tapos nakakaya doon sa mga tao doon. Katulad po ganyan yung kinuwento ko, yung parang inatake siya. Oo. Buti na lang naagapan yung paalis namin umaga. Buti hindi naman natuluyan. Buti hindi natuluyan. Ba't ano bang klaseng atake? Para siya nasanib. Nasamid? Oo po rin. Wala sa tubig, tapos namumula yung mukha. Nabilaukan, ganon. Opo, Ano ba kinakain niya? Yung kanin po, tsaka yung ano, hotdog po. Yun po, hotdog po. Baka nabululan ng hotdog. Hindi, uminom po ng tubig po yun doon eh. Pagdating yung nilabas ko na po yun, biglang tinutulak ko, nagkaganon lang po siya. Kinampog. Matagal po nangyari, pang-apat na po yung nangyari sa kanya. O ganito, ano yung inaalala mo kapag hindi ka na pumunta rito? Pambayad lang po sa upat eh. Babayad sa upa. Magkano yung upa mo doon? 3,500 sana po yun eh. Mabait po sa Ate Jenny, 3,000 na lang po yun. 3,000. Opo, tsaka yung tubig po ilaw, medyo mababa lang po. Magkano daw? Mas mababa po kay Ate Ira. Mabait po sa Ate Jenny, mga 100 lang po ata yun. Magkano po yun. Medyo mababa yung tubig tsaka kuryente po. Yung pambayad sa upo, binabaan po ng ano. O kasi ganito Kuya Joe, kada punta mo dito, magkano yung binabigyan namin pamasahe, di ba? 60 plus, di ba? Araw-araw yun. O di ganito na lang gagawin natin. Sige, sagot namin pa rin yung bahay nyo, tubig, kuryente. Basta bantayan mo lang si nanay, ha? Okay. Doon sa kung saan kayo naglalagi. Maraming salamat po, Tay. Okay ba yun? Ilang pinaproblema ko, Tay, po eh, bahay po. Kasi po yung, pag wala po ng pagkain po at pera, manghingilan po kami doon, bibigyan na po kami. Lagi po kami magkasama ni mama ko. Ang inaalala ko lang po yung bahay sa upa. Eh, wala kami titiran po eh. Kasi kung may titiran ako, kaya ko mag-distrate sa pagkain sa araw-araw eh. Yun lang po eh. Yung mababaw lang po kalagayan ko eh. Kahit pangit ang bahay na po, basta may tirahan lang. Hindi ko kailangan magandang bahay. Saka kahit pangit lang po, okay na po sa akin yun. Basta meron. Mababaw lang po kalagayan ko eh. So masaya ka na doon sa tinitirahan nyo ngayon? Bumasay na po. Wala nang problema doon? Wala naman po, mabait lang po yung... Mabait na makapitbahay mo? Nagdilinis ka ba naman ng bahay? Ako nag-naminis po. Kahit pupunta po kayo doon, medyo maganda-ganda. Kaysa kayo po kay Ate Ira. Kaya Ate Ira po, 9 na buwan kami tumagal po doon. Oo, siyam. 9 na buwan pa yung una po ron, 1 buwan lang po. Sa magandang bahay. Pero dito kay Ate Ira, 9 na buwan po. Kaya gusto ko po sana tumira yung kaso, pinalis na po kami. Hindi na po pinapaupahan eh. Nitong boy po. Oo, kasi nga, ano eh, gagamitin na nila yun. Hindi naman po ginagamit po eh. Tagal na eh, andun pa rin. Ay, hayaan na natin yun. Yung kasi sabi sa atin eh, gagamitin nila. Kung gamitin man nila o hindi, karapatan man nila yun na paalisin tayo doon, ha? At least may nakuha ka ng panibago. At masaya naman kayo dyan. Masaya naman po, Tay. O sige, yun na lang. Para hindi kayo parit-parito. Tapos bibigyan din naman kayo ng pamasahe. Di yung ibibigay namin pamasahe sa iyo, iipunin ko na lang yun na para pambayad mo sa bahay mo. Okay ba yun? Salamat po, Tay. O sige. Okay na tayo.
Okay na po. Masaya ka na dyan. Masaya na po ako. Okay. Yun na, hindi mo na kailangan pumunta rito ng araw-araw at bantayan mo na lang si nanay, ha? Sabihin ko pa sa mama ko yan po ito. Maintindihan niya na po yun. Kasi inaalala din niya po yung bayad sa upa. Alam niya po yun eh. Pag wala pa na yung bayad sinabi ko, problema rin po yun. Alam niya po yun rin yun eh. Yan lang po pinaproblema po namin. Bababaw lang talaga yan. Sige, dadalaw-dalawin pa rin namin kayo doon. Tsaka yung, Opo, di. ano yung monthly, ano ba doon? Anong buwan? Anong date? Yung Ang bayaran? 25. Di Every- 24 kayo lumipat doon, di ba kaya? 24. Toy, ilan? Anong buwan? Anong date? Ano po yun? 24 ng gabi. 24. So, every 24 of the month, Puti. yun ang bayaran mo. Puti, 24. O, sige, di every 24 of the month, pupunta kami doon para magbayad ang upa nyo, ha? Puti, Yun na yung aming tulong sa iyo, ha? Okay. Bira, masaya ka na? Masaya na po ko, te. Talaga? Puti. Paano maging masaya? Hindi ganito lang po, masaya ko, te. Pero masaya na po ako, nagkayos na po. Kayos na. Hindi na po ako nalilito. Mm. Kasi nalilito ako po eh. Nalalabuhan po ako eh. Pero ngayon hindi na po. Bumalik na po sa dati. Parang Okay. kila Ate Mayra po kasi kayo na po magbabayad ulit. Parang wala na po ako puproblemahan po ito. Basta alagaan mo mabuti si nanay, ha? Po ito. Huwag mong iwan-iwanan, ha? Huwag ka na umiyak. Alam mo ba tumiiyak yan? Bakit? Namiss ako niyan eh. Namiss si Kuya. Imiss ko naman si Kuya po ito, patay ito eh. Oo, talaga ba? Pati nga si Mama ko na yung miss din, kaso mas pinili niya po namin sa lugar. Mahal po namin po kayo. Mm. May Mama, mahal po kayo. Kasi Papa din. Pati po sila. Mm. Yun na po ang problema ko eh. Yung tirahan lang po kasi kala ko hindi na kayo magbabayad eh. Kasi yung pinaproblema ko. Huwag ka namang problema. Patuloy pa rin kami, di ba, tutulong sa'yo, di ba, sabi ni Ka Business, hanggat buhay, si Papa ay tutulong pa rin sa inyo. Salamat. Andito pa rin kami, ha? Basta magpakabait ka lang. Huwag mo lang pabayaan ang nanay mo, ha? Salamat eh. Yakapin mo na si Ka Business. Eh, ito. Miss ka daw niya, Papa. Salamat, Kuya. Basta kung saan ka masaya, Kuya Jo, at si nanay. Okay lang yan. Kasi Wala tayong magagawa eh, kasi doon sila masaya. Tsaka ano tawag nito? Doon po kasi sila masaya sa labas. Ano, Ayun nila yakap. dito sa loob, kaya Yakap doon, kay okay Jonathan. lang po yan mga kabisnes. Yakap. Tan. Yakap. Basta pupunta pa rin kami doon. Every 24 Huwag ka na may ka, huwag ka nang papakita. Saya na siya kasi nandoon na siya eh. Tad. Every 24 of the month, pupunta kami doon, ha? Sabihin ko din kay nanay. Bayarin. Salamat. Ay, Jonathan, maligo ka nga doon tapos mo pinag-yakapan. Hindi, bawi na po ako. Doon na po maligo sa amin. Dito na, walang tubig doon. Hindi, marami po doon. Maligo ka, Jo, lagi ha, pati si nanay. Alright. So ayan Nathan, ingat ka doon sa ano ha, doon sa inyo dahil alam ko doon talaga masaya ang puso mo sa lugar nyo. Naintindihan din naman yun kasi parang kami din eh, di ba tayo Toy? Pagka lugar talaga natin, mamimiss talaga natin yan eh. Oo, tama. Pagka lugar talaga, naintindihan namin yun yung damdamin mo eh. Kaya ngayon, ang payo lang namin sa amin, sa mga kagwang, sa mga traders doon, ingatan mo si nanay, no? Alam mo naman yun, nabanggit naman ni ate, tuloy pa rin na bibigyan kayo ng yung ano doon, ipabayarin baga kasi yun ang iniisip mo. Sana. Kasi punta ka rito, napabayaan si nanay. Tama naman sinabi ni Mrs. Kabisnes eh, yun bang pag-iingat sa nanay mo? Kasi siyempre, nandun lang yan sa tabi ng kalsada mo, iniiwan. Parang ganyan lang. Parang ganyan lang din. Parehas lang. Ganun na lang siguro Tan, yun lang may papayo ko sa'yo. Tsaka mahal ka man namin eh. Naintindihan namin yung damdamin mo ha. Ingat ka doon ha, ingatan mo si nanay, yun lang, no? Toy, may ano lang ako, may pantala ako sa ganito. Ayun, Tan, anong nararamdaman mo ngayon? Wala ka ng Kasi, di ba, alam naman natin, kaya nagsusumikap din siya na pumasok kahit na hapon na.
kahit na hapon na pinipilit niyang pumasok, alas 3 man yan, papasok pa rin kasi yun nga, nangangamba siya kasi baka mamaya di siya makabayad ng upa. Oh, ngayon anong nararamdaman mo na sagot na ni ate yung Sobrang saya nararamdaman ko. Sabihin ko rin sa mama ko yan na wala nang problema sa bayaran sa upa. Parang dati kila Ate Ira, dumarating sila kuya pati sa ate, sila nagbabayad. Parang gano'n nangyari, bumalik ulit sa dati. Parang masaya na rin po ako dati. Parang una, pati ngayon wala na pong problema. Kasi sa pagkain sa araw-araw, ang hihingi po kami doon eh. May nagbibigay pera kaya pagkagat konti, iniipon, nakakain po kami sa araw-araw. Sa malaking bayad sa upa, hindi po namin kaya yun eh. Parang doon lang mapupunta. Paano naman kami kakainin? Wala na po kami kakainin, pati pera. Sapat na sa araw-araw yun. Sa upa, wala eh. Mapupunta lang doon sa pambayad. Kung may sarili kaming titiran, masaya na po ako eh, kahit pangit lang eh. Wala kaming lupa't bahay. Hanggang upa na lang, hindi ko kaya bayaran. Kaya, ipapasalamat ko kay Kuya ka-business, pati kay Ate ka-business, pati kay Papading, pati sa inyo, sa mga kagwang. Kaya lahat, maraming salamat sa tulong nila sa amin. Yan ang hindi ko malilimutan kay Kuya ka-business, pati kay Ate. Tinutulong kami sa pagbayad sa upa. Maraming salamat sa mag-asawa, pati po kay Papading, pati po sa inyong lahat, sa mga kasama ko dito. Kaya ka hindi porket late ka palagi, hapon ka na dumarating, hindi naman yun yung dahilan para hindi ka napapasukin dito ni ate. Ang gusto lang kasi ni ate, mabantayan mo si nanay, Marita. Kung nga po yun po yung naisip ko eh. Hindi ko lang po nasasabi sa kanila. Akala ko okay lang po yun nandun eh. Yung pala, alam po nila mag-asawa po yun. Baka mapano. Inahayaan ko lang po sila mauna magsabi bago po ako kasi hindi ko pinapaunahan kasi sila pong mataas mo respeto sa nila po eh. Alam po nila yan eh. Tsaka matatalino po sila eh. Kaya yun po nangyari. Kaya alisin mo na yung sa puso mo na, sa isip mo na kayang ibabayad ko na ito sa upa. Na kasi sagot naman ni ate. Yun, wala nang agam-agam sa buhay mo. Wala nang agam-agam sa sarili mo. Maraming salamat. Sobrang pagsalamat ko basta ang masasabi lang namin na bantayan, alagaan mo si nanay. Yun nga eh. Tapos lagi mo siyang lilinisan. Bago kayo umalis dun sa bahay nyo, panatilihin mo malinis. Malinis ang bahay nyo, malinis si nanay. Pati yung sarili mo, lagi ka maliligo para presko ba? No? Hindi mabigat sa katawan. Baka pagpunta nyo ulit, baka bumalik sa dati. Yung nakita nyo ko dati. Huwag mo hayaan mangyari presko? Hindi yung hindi naliligo. Wag mo nang ibalik yung dati na Jonathan na... Ibang iba na rito dati, ngayon naliligo. Tsaka lagi malinis. Pero maliligo na uli ako dun. Lagi ka maliligo. Basta tandaan mo, sa bawat araw, bali i-goal mo sa buhay mo ang paglilinis. Wag kang kampante sa sarili mo na si Nanay Marita lang ang linisin mo. Dapat kung ilan kayo nasa loob ng bahay, halimbawa dalawa kayo, panatilihin mong malinis para at least may darating man sa inyo masabi na kahit ganito lang to si Atan pero malinis ang tinitirahan nito, di ba? Hindi nagpapabaya sa nanay niya sa tinitirahan niya, ganun yun. Naglilinis ka naman doon sa bahay niyo? Naglilinis naman ako dun eh. Pero hindi ba maamoy? Kasi may mga kapitbahay kayo doon eh, hindi naman nagrereklamo. Hindi ganun maamoy na ngayon eh. Very good yan. Palagi mo lilinisin, lagi mo hugasan yung flooring niyo. Pinabasa ko yung yung parang tiwalya na malaki. Pinabasa ako tapos pinupunas ko ron. Tapos lagi ka maglalaba, no? Naglalaba ka? Hindi, yung akin lang muna. Okay na, nailalaban mo rin. Nalaba ko ng maya yun. Pag marami na. Para pag pinaliguan mo rin si nanay, presko din yung suot niya. Pinaliguan ni Ate Arin yun eh. Arin? Oo.
pinaliguan niya. Si Ate Erin naman, Tan, alalay lang yun sa inyo. Hindi mo pwedeng ano yun na Asahan. siya ang, di mo siya pwedeng asahan kasi dapat may ikaw- mga anak din si Ate Erin, may mga apo na kailangan din. Oo nga. dapat ikaw ginaprekuran. Ikaw kasi ikaw talagang ano. Kaya mas mabuti yan na hindi ka na papasok dito Para masikaso para talaga. maasikaso mo si nanay, no? Yung pinaproblema ko. Ayun sana pagbalik doon namin nila ate, talagang may pakita mo na palagi malinis si nanay, tapos malagi kang presko, palagi kang malinis, palagi malinis ang bahay, no? Para ba ano, para walang nasasabi yung kapitbahay. Katulad dati pag babayaran ng upa, buwan-buwan din pupunta. Yun ang pupunta sila kuya eh. Ha? Pagbabayaran ng upa, Pupunta yan doon. buwan-buwan. Oo, pupunta yan doon. Pupunta yan si kuya doon. Pagka sinabi ni ate, gagawin niya yan. Tsaka naka-vlog to eh. Diba? Yun ang pinaproblema ko. Basta pananatilihin mo lang malinis ang sarili, Tsaka tirahan. kasi pagka malinis Tan, pagka nakita nila kuya ate na yun, alagang-alaga mo si nanay, sinaalagaan mo rin yung sarili mo. Very good yun. Matutuwa yun sila ate tsaka sila kuya, diba? Yun ang, Ano? Okay na yung pakiramdam mo na wala ka nang isipin. wala nang, masaya na ako. Masaya ka na. Kasi yun ang pinaproblema ko eh. Huwag ka na mag-isip kung ano-ano pa. Tapos Kasi, yung ano Tan, kaya, ang damit mo lagi kang magbibihis. kaya nga sinabi namin nung nakaraan sa'yo, di ba? Na tinesting lang namin para magpursige ka talaga. Na pumasok sa trabaho. Kasi sinabi namin nung nakaraan na ikaw ang magbabayad ng upa. Pero ang totoo talaga noon, hindi ka pababayaan nila ate tsaka nila kuya. Tiningnan lang kung ano bang talagang gagawin mo. Tatagal ako. Oo. Hindi tumagal eh. Hindi naman sa tinanggal ka ni kuya na kasi yun nga, napansin din namin na kahit na hapon ka na napasok, pinipilit mo pa rin pumasok. Hirap kasi doon, balikan, traffic. Ngayon may na-realize ka sa paano ang pag-handle ng buhay. Oo, ma. Yung bang mag-iisip ka kung anong ipambabayad mo, anong dapat kong gawin. Naisip mo yun, no? Kung naisip ko nga kung saan ako ang pere, Oo. pambayad. Yun yung gusto naming sa'yo. Yun yung gusto naming matutunan mo. Kung sa pagkain lang, tsaka kung pera lang, madali lang sa amin makahanap yun, pero sa bayad, malaki. Hindi ko kaya. Isang buwan, isang mo pupulitin 3,000. Ipis pakakaya mo lang. Iipunin mo, parang kulang pa rin. Parang hindi pa rin makakabayad. Yun ang pinaproblema ko eh. Pero ngayon, masaya na ako. Kahit pagkain na lang hanapin namin doon pera. Wala lang problema. Maraming salamat kay Kuya Gabis, pati kay ate. Yun lang. Tsaka, wala na ako iniisip. Baka na iniisip. Parang bumalik na sa dati doon, parang kay Lyra. Hindi na ba naiyak si nanay doon? Hindi na rin umiyak. Hindi na Yung naiyak. una umiyak. Tapos yung sinabihan ko, hindi na siya umiyak. Matutuwa yan si nanay pag ibinalita mo yan na wala ka nang iisipin. Parang, parang yung ginawa namin dito, sinubukan lang namin. Parang tinesti lang namin yung sarap ng buhay. Yung libre bayad, tapos may pera pang medyo malaki, maraming pagkain. Tiniray lang namin dito. Ngayon, bumalik uli kami sa dating gawi. Dating original, yung kila Ate Ira. Parang bumalik kami ngayon. Wala na yung dating medyo maganda-gandang buhay. Medyo mahirap na konti, pero nakakabayad na, walang problema. Pero ganun yung itsura katayuan, parang bumalik eh. Parang bumalik sa original. Anong bumalik? Yung dating nakatarami kita, kila Ate Ira. Pero sino ba yung Ira? Yung inuupahan namin doon. Saan? O yung sa may bahay. Saan Miga mo, bahay pa? yung miga mo. Yung kulay dilaw? O yung tinitirahan namin yung bahay dati. Yung kay Ate Ira. Yung inilisan namin doon. Sa may tomboy. O doon. May Yung ba tomboy? yung picture doon. na pinakita mo sa akin? Parang dati,
nagbabayad sila kuya, parang bumalik ngayon. Parang bumalik. Oh, Parang kaya medyo ganun na ganun. guminhawa yung ano, pakiramdam mo. Guminawa. Tsaka ano, masaya na ako. Oh. Yun, palagi lang masaya, palagi lang nakasmile, no? Kasi dito, tinira lang namin eh. Isarap ng buhay. Pero hindi tumagal eh. Mas tumagal kami sa ganung kalagayan kaysa sa ganito. Kasi sanay kami sa ganun eh. Kaysa sa ganito. Ang yung pinapuralan namin yung tirahan lang. Yun lang. Yun lang masabi ko. Anong na-realize mo sa ganong sitwasyon na ikaw ang magbabayad? Pag ako nagbayad, wala nang matitira sa akin, kunti na lang. 5,000, mga 2,000 na lang ata matitira sa akin. Hindi nga, kasi kung tutusin na hindi 5,000 sasahurin mo. Kasi kalahati araw ka Wala pang kalahati. Minsan. 2 oras ka na lang minsan napasok eh. Wala nang ano. Pero ang dito mga business kay Jonathan, kasi pagpapasok siya rito, talagang hindi na siya kagaya ng dati na talagang uutusan mo pa siya, tan ganito gawin mo. Pero siya, alam niya kasing late na siya eh. Pagdating niya rito, awak walis, linis dyan, buong bahay. Magano yan, magwawalis. Kaya minsan sinasabihan namin, Tiles na lang. no, parang tiles na. Malinis pa, malinis. Nag-iba na siya. Kaya, yun, natutuwa rin kami. At least ngayon, wala nang isipin. Natan, Wala na. kaya pa na, sabi ko kasi sa iyo eh, hindi ka lang kasi nagtitiwala eh. Kaya namin sinabi yun na ikaw ang magbayad, no? Yun yung problema ko eh. Ako na talaga mismo eh. Hindi ko kaya. Kasi kabawa ng mama ko lang naiiwan eh. Tama po sila ate. Buti naranasan ko ganitong buhay. Ngayon, asan si nanay ngayon? Ando sa dating gawing karsada. Mamaya pa kami uwi mga alas 6 na. O sino ang niya doon? Sino ang halimbawa pagka uulan? Anong nangyayari din kay Yung nanay? mga tao doon, tinatabi naman sa may silungan ng tindahan. Kilala sa doon. Pagbalik yata, basang-basang na. Hindi naman. Tsaka mga tricycle Yun ang doon. isa sa naiisip nila ate na baka mamaya magkaroon ng problema. Malay mo kasi walang kasama si nanay doon kung ano kung mangyayari, makalimutan diba? sa mga tao, no? Oo. Hindi, tutulungan sa roon, mabait mga tao doon. Kilala sa doon eh. Oo. Yung di pa na-stroke mama ko, paikot-ikot yung mama ko doon sa lugar. Kilala sa roon. Kaya ako, hindi kami kakanain doon, gagalawin. Parang mga kapatid ko na rin mga yun eh. Parang magkakamag-anak kami. Kasi, ano yun, hindi tala yun. Parang tayo, magkakaibigan tayo, parang hindi tala. Parang ganun din. Tsaka alisin mo na yung mga bintang-bintang mo sa mga 3Ms. Oo. Yung sinabi ko kay Junjun, sabi niya, Oo, tama na. Tama na. Masabi mo, marinig ka na dyan, yari ka. Basta sa ngayon, tanare, itong magpayo ko sa'yo. Oo. Basta sa ngayon, ang intindihin mo, yung nanay mo, sarili mo, wala kang intindihin na iba. Wala kang makikitang iba, kundi basta ang ilagay mo lang palagi sa isip mo ay yung kalinisan sa inyong dalawa ni nanay, kag sa'yo. Yan, para yung tipo bang na pag dumaan ka sa tao, napapalingon yung tao sa'yo. Parang pogi artista yung dumaan sa akin, ang bango. Oo. Di ba? Ganun yun. gawin ko na nga yun. Oo, gawin mo na ha. Ang sa mga yan, sa mga 3Ms, kung ano man nakita mo, wala na, ibaon mo na sa limot yan. Ha? Wala yan, para Wala lang na din yun. sa mapabuti ka. So, paano? Yan, Ha? di ba alam mo yun na, nandun kami kay Lyra, Mm. matagalan ako maligo pati isuot ko. Oo, wag mo na yan yan. Oo. Yan. Wag mo na ulitin yon, wag mo na ibabalik yon. Ganito. Para yung pinapangarap mong babae. Oh, makakuha mo. Oo. Di ba? Kasi So- ito, tulad sa'yo, di ba? Alam ko na may pangarap kang babae, di ba? Sa buhay mo. Paano mo makamit? Paano siya makuha? Ganito lang yun ang paraan. Ipakita mo lang sa kanya, naliligo ka, nagpapabango ka, nagpapagwapo ka, at yung tinitirahan nyo malinis, Nanay Marita malinis. Walang question. So, walang duda. Ang pinipili mong babae ay makamit mo.
Ang bira, ganun ka ba tumirada, boss? Ganun yun. Yung gusto niya, Iron. Ganun ka ba? Pinapakita mo lang na lagi ka naliligo. Lagi kang naliligo, lagi kang mabango. Yung, kunyari may mga bigodi tayo, lagi mong ahitin. Tama yun. Toothbrush. Huwag mo ipakitang nakapaa ka lang. Kailangan sinilas bago, pinukuskusan. Formado, no? Tapos yung mga suot mo, hindi yung suot na pangbahay lang, kundi pang Japon. Para pagdaan mo sa idol mo, wow. Oh my goodness. Si Atan ngayon, nakita ko. Parang hindi ako makapaniwala doon. Pagbalik mo, yun na. Totoo yun. Dalawang bagay lang, Tan. Hindi kanya pagalitan. Hindi. Dalawang bagay lang to yan, Tan. Pag hindi ka sagutin, busted ka. Busted ka. Ganun yan. Pero, ay mga business kung ano-ano na sinasabi na ito. So, ano oras ka uuwi? Uwi na rin ako ngayon. Uwi ka na? sige. Basta mag-iingat sige, mag-iingat ka. Ay mga business, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin sa vlog na ito. Thank you po sa walang sawa I love you, support Mama nyo po Chop Chop. sa amin. Ha? See you next vlog mga ka-business. Alright? Ano masasabi mo sa mga ka-business natin? Kasi wala ka nang problema ngayon. Maraming salamat kay Kuya Ka-Business, pati kay Ate Ka-Business. Wala na ako po akong popordimahin sa pagbayad sa upa. Masaya na po ako. Ako na po bala sa pagkain sa konting pera namin para sa araw-araw mabuhay. Yun lang po masabi ko. Wala na akong problema po. Maraming salamat po sa mag-asawa, pati kay Papa Ding. Yun lang po. Papa Dins. Papa Dins. Ayun. Yung Papa Ding. Kanina ko pa narinig na Papa Ding. Ingat. Yan. Alaga mo si nanay ha. Salamat. Yun na. Alis na ako mga kaibigan. Mga kaibigan. Mga kaibigan. Ingat, Tatan ha. Ingat. Salamat. May bang pamasahe ka na? Meron konti. Kasya naman yan. Hindi naman, ayos lang. Yan ba yung pamasahe na budget mo? Kila ate. Sige na, ingat ka dun. Tapos, suntuin mo na si nanay kay baka kung anong mangyari dun. Huwag naman sana, no? Tara, nagkakapon nanay, tara. Babay na, babay. Bye-bye. Babay kay Bugi-Bugi. Hindi ka dadrop. Salamat ha. I love you, Mama Chop Chop. Mama Chop Chop, mga drop. Bye, kiss. Ingat. Kaibigan. Wala akong pangang Mas na ako sa pinwa. Oo. Mag-asawa. Oo. Wala akong Sige.